Ayan. So, hello, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Today, March 9, 2025, 9:46 ng umaga, no? So, gusto ko tong gawin para i-share sa inyo, sa lahat, para magkaroon ng awareness, no? And medyo, yung emotions ko, hindi ko pa kasi medyo bago-bago pa lang siya eh. Pero, kung gusto ko sana i-share to pagkatapos na, no? O kung ano na yung nagawa ko sa end ko. Pero, kailangan ko rin tong gawin para, ayun na lang kasi pwede kong gawin as a victim, no? Yung justification. So, kailangan natin pigilan yung emosyon natin. So, kapag may mga nangyayaring masama sa atin, wala pa kasi ako nakita na nag-share sa Facebook na nangyari to sa kanila. So, bago to. Para kami na lang at wag nang dumami pa. Or sana maabutan pa. Kasi baka nahihiya yung ibang magsabi dahil mali, dahil kasalanan nila. Dahil kung papanoorin ko yung video ko na 10 minutes and 39 seconds, mas masakit pa sa breakup na alam mo nang mali yung instinct pero nandun ka pa rin, nagpapakain ka sa tigre. So, gawin natin to. Para maging awareness na kami na lang, wag na tayong dumami. At kung meron pang iba, gawin natin sa end natin, yung part natin, no? As a victim, mag-file tayo ng complaint, gawin natin yung pwede nating magawa. It will be the bangko, the cybercrime law, kung gagawin nila yung end nila. Yung part, no? Sa end nila. Pero tayo na victim, nagawa na natin yung part natin. Okay, sorry. Dapat, natin yung emotion natin. So, national ID scam. Ito, no? For me, this is the first time. Hindi ko alam kung mayroon na nabiktima rin sa iba. Okay? So, yes. So, ganito siya. So, ito i-refresh ko kung paano yung nangyari. So, March 6, Thursday, nasa office ako. March 6, Thursday. Yes, tumawag mga 3 something o magpo-4 na, no? First call. Hi ma'am, tinanong yung full details ko. Ito po ba si Jasamera? Anyway, ayun na, Jasamera blah blah blah. Yes po, saan to? Ma'am, sa ano to, ako po si ganito, taga PhilSys, regarding your national ID. Kami po ay mabago na pong batas sa COMELEC at ngayon po ay i-deliver na namin yung national ID nyo. Ano po ba sabi ng barangay? So, ikukwento ko na lang kung ano yung nasa memory ko, ha? So, this is the first call. So, wala akong national ID. Sabi ng barangay, sabi ko, wala pa naman. Yun ang hindi ko makakalimutan. Ako, ma'am, ganito na lang, i-assist kita ha, kasi may bagong batas. Dire-diretso salita niya, very professional. I-assist ko po kayo, ma'am. Balik, ganito na po, may bagong batas na po yung COMELEC, ang national ID system natin. Ito na po yung updated version with the signature na, ma'am. Yes po, with the signature na po and then updated na po yung picture. Mas maganda na po at hindi na po nabubura.
Okay? So, ayun, nasa kwarto ko. Anyway, ayun. So, hindi na po nabubura. So, ganito ma'am, no? Ang pangalan niyo po ay Jasamira John Lai Apuya? Yes po. Nakatira po kayo sa ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang tag dito. Ito pa rin po ba yung email address nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinabi. And then, yung number nyo ma'am, itong, ano po yung number niya? Sabi ko, ito tinawagan mo. Ito ma'am, 095, ganyan niya. Yun ma'am, may kapangalan ka dito, Jeffrey Ugadon from Bicol. So, ganito, paano kaya to? Ganon. Ako, ha? Imposible naman. So, hindi ko alam. O sige ma'am, ganito ha, ganito. Ipo-forward kita sa isang kasama ko ma'am para ma-assist ka, tuturuan ka po. Actually, kung babalikan ko, parang yung first call tsaka second call, pareho lang. Iba lang name. Ayun yung sinasabi ng instinct ko ha. Pero at that time, ginagawa ko yung trabaho ko and then habang eto yung cellphone nakaganto, naka-WhatsApp. Or actually, hindi eh. So, kaya dalawang number yun. Tapos andito naka-desktop ako, nakaganyan. Tapos, so sa laptop lang nag-uusap. Dito sa cellphone lang nag-uusap. Tapos, sige ma'am, ganito ha, assist kita kasi may bago ng batas. Ito, sasabihin ko lang kung ano yung mga natatandaan ko sinasabi niya. Hindi na pwedeng bumoto kapag, ito na yung bagong batas ng COMELEC, hindi na makakaboto pag walang updated national ID. Sabi ko, sino nagsabi niyan? Ayun na po yung batas. Nasaan? Kasi habang nagaano ko sa laptop ko dito sa kabila, wala akong nakikita. Ayan na po yung bagong batas na ni-release kasi marami na complain, no, ina-address natin yung problem ng gobyerno na pangit yung hindi tinatanggap yung national ID, ganun. Anyway, ma'am, ganun. So, may tumawag. Sabi ko, sige, ikaw bahala. So, binaba niya yung phone. Tapos, bago binaba, basta tinanong niya anong WhatsApp number ko. So, sabi ko, same pa rin naman. Ganun. Tapos, di may tumawag na, no? May tumawag na sa WhatsApp. Ayun na, nagpakilala na siya. So, sa WhatsApp number, ito ang itsura niya. Ito ang lalabas sa'yo pag tumawag siya. So, na yun. Hindi ko pa ito. Pero isi-share ko sa inyo. Dapat yung makita. Ayan. Oh. Kita ba? Ayan. Basta ayan. Ganyan yung picture niya. Tapos, so, ayan. Marjorie Tan. Ayan, good afternoon po. Ayan, Marjorie Tan. Basta Marjorie Tan. So, ayan na. Ayan, Ayan, pangalan ng mga anak ko and then birth date. Ang mali ko lang kasi, ang dami kong mga online apps sa totoo lang. Ang video namin, hindi namin yung ginagamit pambayad ng bills. For withdrawal convenience lang. So, from the payroll, padadaanin sa BDO and then i-withdraw. Ganun lang. Kasi maraming video dito. So, for easy access lang ba? And then doon, merong yung pang kids savings sa BDO savings para sa mga bata. So, in-enroll ko din doon. But that was long time ago, 2023 pa, may account yung mga bata. Yes, so, it's accumulation, no, 2023. So, 1,500, ganun siya. Kaya hindi mo, it just sits there. Tapos yung account ko, and then pang grocery, no? So, ayun na. So, sabi niya, ma'am, i-assist kita. So, isi-share ko sa inyo pagkatapos ng video na to, yung 10 minutes and 39 seconds na screen record ko, yung mga pinagawa niya sa akin, no? So, ayun, hindi ko, actually, up to this point of time, hindi ko rin siya ma-review personally kasi medyo emotional pa ako, hindi ko, yung, alam mo yun, medyo masakit pa. Medyo masakit, kaya kayo na lang yung manood, no? And doon, makikita nyo rin yung mga red flags na na-dismiss ko, yung instinct ko na na-dismiss ko. Dahil nga while on the call, sabi niya, ma'am, ano mo lang yan, dire-diretso mo lang yan, ma'am, ganito, ganyan. Okay, so in-assist niya na ako. Meron siyang link na binigay. Okay, may link siya na binigay saying, this is the eGovPH platform. Dito nyo po i-create yung account nyo. Dito natin i-update yung cellphone number mo na may kapangalan na Jeffrey Ugadon from the Bicol whatsoever. Sinulat ko sa papel yun nandun sa office yung pangalan. But it could be gawa-gawaan. Okay, so
Iano ko na lang siya sa inyo, ha. So, ayan. So, ano na, as in totally nakikita, parang nangyari share screen. Share screen siya. So, nakikita niya yung cellphone ko and then, so, pinindot ko yung screen recording para kasi sabi niya, "Ma'am, ba't ka nag-aano ma'am, nakikita ko yung maganda mong mukha." Ganyan, ganyan. "Alisin mo yan ma'am." Sabi ko, "No." Kasi kailangan ko 'tong gawin para yung mga ka-office mate ko kasi sinasabi niya yun, eh, sinasabi niya, "Ma'am, yung mga ka-office mate mo," ini-stall niya ako habang naglo-loading. Ini-stall niya ako. Ang dami niya, walang moment na dull. Lagi siyang may sinasabi and in connection lagi sa current na COMELEC, i-de-deliver yung national ID sa'yo, which is, nung araw kasi, ang SSSID o UMID ID, dini-deliver sa bahay. So, naisip ko, baka ganun na rin, in-improve na nga talaga nila yung proseso. So, hinahayaan ko lang siya, tinuturuan, mapunta ka dito, may pag-install, 3 beses yun. Without knowing, 3 beses na niya pinapasok yung account sa video. So, ayun, ma'am, ganito, ganyan, 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 ha. Tapos, ayun, ang nakalagay doon is eGovPH. Okay, yung icon talaga. Wala akong alam na may eGovPH. So, ganon. And then, pinagawa niya ako ng username and then password. Ma'am, magagawa ka ng account, ha. So, isipin natin magawa ka sa Facebook account. Parang ganon. Ang sabi niya, maririnig, "Ma'am, kung ano na lang yung pinakamadali mong password, ha, huwag ka nang mag-isip, yung pinakamadali na lang sa'yo dahil hindi kita matutulungan pag nakalimutan mo yung password mo." So, well, by default, in a way, yun, mali din, pero yun na nga, ang pinakamadaling password dahil sa BDO, dahil lahat ng bangko is komplikado yung password. Ito lang na BDO na lagi din namin ginagamit na mula nung na-open namin tong video, ayun na talaga yung password na ginagamit namin, yung 6 digit. So, ayun na. So, kaya ayun na lang din nilagay ko. Din yung pinakamadali na lang. Pero feeling ko nga din, no, kung ano yung, kung should that password applies to all my other banks, simot din talaga. Pero yun nga, yung video yung naano nila. And also the GCash, I will tell you later. Ayun na. So, yung password na yung nilagay ko. Tapos, ayun na, may auxiliary app na 2 doon, ganun. Basta ganito, pinaano niya ako, "Ma'am, punta dito, punta dito." Basta in short, tinuturuan niya ako. Very, very magaling nga sila, yung galingan nila. Mas magaling pa sila na, "Ma'am, yung 3 tuldok dito, nasa taas, ma'am." Hindi, ma'am. Ganun, ganun. So, as in, 3 beses, yun, punta dito, punta dito, punta dito. eGovPH ang pangalan ng app. And then, so, nandito pa nga yun, eh. Pwede ko lang i-share din sa inyo, no? Itong APK, asan na yun sa app? Ito, app. Asan na yun? eGov. Dapat lumabas yun, eh. Hindi ko yung tinanggal kasi para pag inano ng cybercrime. Pero bakit tinanggal nila? Possible ba yun na sila mismo magtanggal? Asan na yung eGov na yun? Ba't nawala dito? Nawala na yun. Hindi ko yun ni-remove kasi nga para maaral pa nung ano. Ba't nawala dito? Pwede ko bang i-search? Ba't nawala? Nawala yung eGov, eh. Pero, system ba? System. Ay, nagbabagal na rin yung ano ko. System. Hindi. Documents app. Asan na yun? Nandito pa yun, eh. Pero buti na lang kung wala na screenshot ko. Basta eGovPH yun. Tapos yun na, ang mga salitang sinasabi niya, "We understand na busy kayo. Nasan ka ma'am? Nasa office." Ako din nasa office. Actually, ang ingay nga no ma'am, naririnig mo. Kasi, so ano mo talaga na parang call center yung nasa likod. And then they were trying to reach. May tinatawagan din talaga sila na kagaya ng ginagawa nila sa akin just to make me feel na talagang legal to or legit yung ginagawa nila. Sinabi niya pa na sila daw yung mga tao sa field before na ngayon ay nasa office na because the government is trying to reach as many person as they can get para nga matulungan, ma-assist dito sa national ID. Kumbaga, the government is very aggressive in delivering the national ID dahil malapit ng eleksyon. Inaano niya pa ako na, and the way she approaches me is parang, yun nga, parang yung palagay loob yung kaibigan ba na alam mo naman ma'am, ang gobyerno, election na, ganyan-ganyan. So, kaya iniisa-isa na po talaga naman, ang titigas nga ng ulo ng mga tao, eh. Yung iba, inuuna pang magsabong, magmadyong, ganyan-ganyan.
nasa galaan daw, kami na nga 'tong lumalapit para tumulong, ganan. There was, tinanong ko pa siya na ano, "Baka scam ba 'to?" Ganyan. And she was laughing, 'no, she was laughing, sabi niya, "Hindi ma'am, hindi 'to scam 'no, i-update nga natin yung number mo para itong tao na 'to baka kasi po may gawin 'tong masama and then number mo naka-register, at least po natulungan kita na update natin." 'No, tinanong niya pa ako, "Pag kumukuha ka ba ma'am ng NBI mo may nahihirapan ka ba?" Sabi ko, "Hindi kasi unique naman." "Oo nga ma'am, ganda nga ng pangalan mo, unique nga yung pangalan mo, 'no." Ganyan, 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 ganyan. Habang naglo-loading yung eGov. Yung eGov PH, 'no, sabi, "Ano bang internet mo ma'am, medyo mabagal din, eh, 'no, kasi sa'yo ma'am ilang percent na, 1%. Sa'kin ma'am 10% na nakikita ko, medyo nauuna lang kami dito ha." Gano'n naman talaga. So ayun, ayan, oh, ayan, 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 oh, ayan, oh, ayan, kita ba? Pasensya na kayo, ayan, oh, eGov, ayan naglo-loading, ayan ta's nagsasalita siya diyan, yan ini-stall niya ako diyan, yan habang naglo-loading. Okey, habang naglo-loading. Tapos ayun na, tapos ayun, nung siguro sabi niya, "Ma'am 30% lang ano na yan, medyo okey na yan." Yung iba nga ma'am 2 hours, 3 hours inaabot 'no ma'am. So ayun, tapos napapansin ko minu-mute niya ako, tapos may naririnig ako na sinasabi niya, "Sir Cairo." May ina-assist din daw siyang mga PWD ganyan, without knowing na feeling ko yung PWD na yun is ayun yung mga account ng mga anak ko. Tapos, "Ma'am, ano po yung anak niyo ma'am? Kasi ma'am, dito sa system ano siya, hindi nakuha yung iris scan. Kulang-kulang po yung details 'no ma'am. So, ano po yung pangalan ng anak niyo?" So, nilagay ko yung pangalan ng anak ko kung makikita niyo. And then, yung complete details ma'am. So, nilagay ko yung complete details ng anak ko. And then, ayun, ano yung, ang tawag dito, yung birth date. So, birth date, sinabi ko rin. So, pero behind the scene, they are trying to figure out na rin, no, yung combination. So, wala akong OTP na na-receive. Okay? So, ayun. Ano pa ba? So, yung mga sinasabi niya, nahook ako dun sa convenience na ino-offer. I-de-deliver na yung national ID sa'yo. They will provide the national ID, which is gusto ko rin na magkaroon ako. And then, inisip ko nga na kung nung araw yung SSID na di-deliver. So, baka nga iniba na talaga ng proseso. Actually, narinig pa nga ako ng ka-office mate ko, pinakitaan niya ako national ID. Ko ito, national ID ng kasama ko. Sabi niya, "Ma'am, yes po, ayan po, i-update na po natin yan with the signature." Sabi ko, "Kailan pa kayo nag-start?" No, October 2024, pang third batch na po ito na nagre-release tayo ng updated national ID with signature. "Ma'am, in 2 weeks lang madi-deliver na to sa'yo. Ikaw lang po magre-receive nito ma'am ha, ikaw lang. Wala pong pwedeng mag-receive nito at pag dineliver to sa bahay mo, wala po tong bayad ma'am ha, wala tong bayad. Sabihin mo sa akin kapag may bayad to, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Sige, send mo sa akin yung complaint number, tsaka yung website na ganyan, ganyan." "Sige ma'am, isi-send ko." Pero hindi naman niya na-send. Ano pa ba? Ayun, tapos may tinatawag siya na Sir Cairo, gano'n. Tapos, ayun na. So, ini-screen record ko yun for the purpose na, so doon ako na-hook sa convenience, no? Kasi ang dami ko ng convenience, national ID. So, ayun. And then at the same time, yung urgency. Urgency kasi 6 o'clock mag-out na ako. So, tinatanong niya rin, "Anong work mo?" Ganyan, ganyan. "Until what time ka?" Ganyan, ganyan. So, "Saglit na lang to ma'am, saglit na lang to." Tapos, another, "Ma'am, punta ulit tayo sa ganito, ganito. Ma'am, deadline mo na yan." Ganun, ganun. Doon may nakikita na ako na nagpa-pop up ng mga notification na payment confirmation might be compromised, mga something ganyan. Pero, "Ma'am, dire-diretso mo na lang," ganyan, ganyan. Although naaano na yung instinct ko, pero nadi-dismiss ko nga kasi dahil dun sa yung comfort, gano'n. Marami na kasi akong responsibility, no. So, Monday to Friday may full-time work ako. On the weekend meron na naman akong trabaho. So, kung saan asamo na maraming responsibility, yung bagay na meron na gusto ko magbigay nila at may convenience. So, why not? Doon tayo. And wala kaming bangkong pinag-usapan. Wala. Government, COMELEC election, platform ng government. Yun lang. Assistance ang pinoprovide, assistance. Ayun, na actually marami na silang natulungan, PWD, mga ganyan-ganyan. So, doon ako na-hook. Doon ako na-hook.
doon ako, let's say, nabiktima, doon ako, let's say, naging submissive kasi they are providing assistance na, yun, walang bayad and they will provide what I need. So, doon yun siya. Wala ring bangko pinag-usapan. So, ayun naman, no. So, hanggang sa, ayun na, in-screen record ko for the purpose na paulit-ulit niyang sinasabi, ma'am, ikaw na lang din mag-assist sa mga ka-office mate mo since nandyan ka na. Kaya in-screen record ko kasi sa dami ng pinagawa niya sa akin, makakalimutan ko yan. Para sana matulungan ko rin yung mga ka-office mate ko gaya ng pag-assistance na ginawa niya sa akin, no. Kaya nung natapos na yung conversation, ma'am, okay na po. I'm not really sure, hindi nga ata nag-thank you, basta okay na din, binaba. Nung pagkababa ng phone, for some reason, di ko rin alam, napatayo ako bigla. And then, na-research ko, tinignan ko sa eGov.ph. Meron nga naman talaga, may eGov.ph nga naman talaga. Pero for you to check, kasi gusto ko makita, na-update na nga ba talaga nila? Kasi nakaharap din ako sa Yahoo Mail ko, walang message na dumarating. Ma'am, hintay ka lang, 3 minutes lang. So, okay, mamaya na lang, work muna ako. Tapos, yung link sa WhatsApp, binura niya. So, doon ako na double whammy na, oops, may mali. Na-scam na ako. At doon na nalamig yung kamay ko, nagmamadali na ako na umuwi. Para doon ko magawa yung mga dapat kong magawa. So, halos liparin ko yung biyahe. Anyway, nung nasa bahay na ako, tiningnan ko yung C-Bank ko, may laman. Tinransfer ko na lahat sa, may laman pa, no? Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos kahit paano hindi nila na lahat ng account ko. Tinransfer ko na sa mapagkakatiwalaang tao. Then next yung BDO. Nung binuksan ko na yung BDO, dun na. 2 pesos and 40 cents, 3 pesos, 1 pesos and 49 cents. So, ayun na. Dun, napamura ka na lang na, yun, yung BDO na hack. Tinignan ko na rin sa Yahoo Mail. Ayun, nandun, yung 3 successful transaction. Yung time na 452 na transact yung isa. Ayun yung time na medyo kausap ko pa siya. So, hindi ko, dahil nag-work nga ako, yung Yahoo, hindi ko na rin nakita na may nag-transact. Or I was thinking na, tinatry mo na nila ma-check kung ma-open nila lahat. Then, nung ma-open na nila lahat, tsaka nila isang bultuhan na sinabay-sabay. Yung habang nasa phone ako, habang or like, let's say, seconds before nila ako babaan ng phone, doon nila ginawa yung transfer para hindi ko mapansin. So, ayun na. Kaya, ayun, kinabukasan ang ginawa ko, pinuntahan ko na lahat ng bangko ko, kahit maganda yung record. Pinull out ko na lahat ng yung mga iba ko pang savings, no? Mga pinaghirapan natin na pera na tinago natin long time ago. Pinull out na natin and then pina-close na lahat ng account. Yung mga bangko naman, they were okay, pero of course, they have to ask why. So, shinare ko lang din and they understand. Pati credit card. Sa RCBC, yung credit card, merong doon na lock and unlock. So, nilock ko. So, kayo din siguro lock nyo na lang din kung di nyo gagamitin yung credit card. Okay, so yun. Kaya papasalamat ako sa Panginoon, hindi pa nila nasimot. Kasi kung today yung BDO, baka bukas. Kasi compromise na yung phone. Compromise na yung phone. Actually, bakit sa APK nakita ko kahapon? Bakit ngayon wala na? Wala na, hindi ko binura at hindi ko binubura dahil ayun nga ipapakita natin sa cybercrime. Pero bakit wala na siya dito? Oh? Dapat nandito yun. Bakit nawala? Dapat nandito pa yun. Hindi ko yung binura eh. Na-access na talaga nila yung phone ko. Wala na talaga to. Oh? Kailangan nakita ko yun. Hindi ko yung binura dito. Hindi ko yung uninstall. Asan? Asan na dito? So, kung hindi ko makikita ngayon, na-compromise na nga talaga tong cellphone ko. Nawala na eh. Nawala na. Pero hindi ko binura. Dahil sabi ko hindi ko buburahin. Para ayun nga yung mapakita. Pero wala oh. Nawala na.
Asan yung sa cybercrime? Ito. Ipapakita ko sa inyo yung app. Wala yung app eh. Ayun o. Sa APKS. Ayan. Ano yung logo ng ano. Ayan o. APKS. Ayan. Nandyan pa siya. Ni-screenshot ko yun kahapon. Ngayon wala na. Excuse me. Ano? Ngayon wala na. So, compromise na to. Kita na. Oo. Compromise na. Kita na. So, hindi ko alam kung paano pang gagawin ko talaga. Pati yung mga Facebook. Hindi natin alam. Naka-receive din ako ng notification from Maya na change yung password pero wala naman pera yon in GCash. So, ayun. So, mag-ingat na lang. Nahanap ko talaga eh. Wala na eh. So, anong ibig sabihin nun? Nagawa nilang tanggalin, no? Wala talaga eh. Ay, nako. Anyway. So, ayun. And then, so, okay. Ano na yung step na ginawa ko? So, pinuntahan ko isa-isa yung mga bangko, pinulot ko yung mga laman, pinaklose na din. Sa BDO, in-assist nila ako pero not in the assist na alarming yung sitwasyon. Normal na assistance lang. Which is at the time very emotional din ako kaya and I was alone. Ako lang mag-isa. Wala ring sumama sa akin na sana walang sumama sa akin na someone na nakikita niya overview, no? At least na kaya kung kayo aalis, maghanap kayo ng sama na medyo maayos yung pag-iisip. Or someone na third person, no? Para ma-input rin niya yung advice niya kasi very vulnerable ka nga because you're the victim and at that time very emotional. In-assist nila ako but kung clear yung mind ko, kulang pa yung assistance na binigay ni BDO. Parang they treat it just like a normal transaction. Walang alarming na i-escalate ka. So, suggestion ko na lang din, no, hanapin nyo yung pinaka-branch manager, doon kayo kumausap, wag sa teller. Wag sa teller. Okay? So, pinuntahan nila ako doon, kinuwento ko, ganto ganyan. Ang sabi nila, tinawagan ko yung CIMB Philippines, yung customer service lang. Ang sabi lang, hingin ko sa BDO yung details ng pinagdalhan. Sabi ko si MB, wala bang way para makita mo yan kung sino yung nag-receive? Ito yung transaction number. Wala daw. So sabi ko, ano nang next na gagawin kung sakaling makuha ko sa BDO? If-freeze daw nila. If-freeze nila. Sabi ko, pwede mo ba sa aking ibigay kung sino yan na napadalhan? Due to Private Privacy Act. Sabi ko kahit police matter na to, krimen na to, hindi po pwede ma'am. Okay, hindi na ako uminsist dahil I'm just a commoner, di naman ako police eh. So, ayun, so wala. If-freeze daw nila kung makukuha ko yung complete details ng pinagdalhan dahil sa CIMB Philippines pinadala yung pera. Pumunta ako ng BDO, wala rin silang nakikita. Kung ano lang daw yung nasa online app, ayun lang din yung makikita nila. Hindi nga daw nila alam na si IMB yung pinagdalhan. Tiningnan ko yung online app, ang nakalagay lang doon is invoice number. Nakamask din. Nakamask din. Kailangan ko ipakita sa inyo. Ito lang yung nasa BDO online app. So, ito, send via InstaPay CPI 2758. Ayan eh. Sorry. Paano ba to? Nakamask. Hindi nyo makikita. Sandali Hindi nyo rin eh. Okay. Ayan ba? Ayan Ayan, nakamask. At ayan. Paano ba to? Wala, hindi ko maano sa inyo. Sige.
Anyway, puntahan nyo na lang yung Facebook ko. So, nakalagay lang dito is the bank name, CIMB Bank Philippines Inc. Reference number 025065514435. Invoice number 70366. Ayan lang. Walang name na kahit ano. Nakamas din. Tas last 4 digits lang. Yung isang invoice naman, 776953. Yung isa naman, 766568. Invoice number, reference number. Walang binigay yung BDO dahil wala daw silang access. Yan ang sabi ng BDO teller. Teller lang din ang humarap sa akin. Wala man lang yung branch manager mismo to assist to pacify such victims. Wala. Okay? And nagpa-create na lang din ako ng bagong account ulit. Name, bagong account number para lang sa convenience ng pag-withdraw. Nung nandun ako, pinatawag sa customer service. Sa customer service sa phone. And then, ilalak yung account, ni-report. Naghihintay ako ng text message sa number ko. Hindi pa rin pala updated yung number ko doon sa BDO. I'm not sure kung makaka-receive pa ako. Although real-time in-update nung teller doon, wala pa rin ako na-receive. Sabi within the day, makaka-receive ng text. Email din. Mag-i-email daw. 7 days. Or 5 to 7 banking days mula sa fraud nila, sa fraud department ng BDO. Pero ang binigay lang din, sabi ko kasi kailangan ko yung para yung papakita sa cybercrime. Ito lang number, ticket number 478307, ticket number from the BDO fraud. Asa na dito? O yun, fraud department, fraud.management, something, ganun. Ganun lang. Ganun lang ang, and then kinuwento ko lang kung paano din ako nahack. Ganun lang. Ganun lang nila inassist yung victim ng scam, ng fraud, ng unauthorized transaction. Ganun lang nila inassist. Ayun. So, lahat na ng email, ano na rin ako sa BSP, naka-receive lang ako ng this is a confirm receipt sa email. This is sa BSP. This is a confirm receipt of your email. We will, kumbaga, aasikasuhin namin siya parang kung sino, based on the, kumbaga, sa dami ng inquiry nila kung pang ilan ka, dun ka namin babalikan. English yun ha, kayo na lang. Basta ganun na intindihan ko. You will be parang assisted based on the number kung pang ilan ka, based on queue, parang ganun. CICC din. Yung CICC website na loading lang. Nilagay ko yung complaint ko doon, loading lang. So, naghanap din ako dito sa Facebook. Ito, meron naman akong nakakausap. Sana legit to. Binigyan niya ako ng ticket number. Ito. Sana kung meron pa kayong kakilala or advice nyo ako kung ano pang pwede kong gawin sa end ko. So, ayan Ayan. Ayan, may nakaka-chat dyan, may sumasagot, may ticket number na binigay. Okay, so ayun na. So, ang next step ko na, since na-pull out ko na sa bangko and then napaprint ko na yung mga nangyari, I would assume na safe na dahil wala na akong online. Well, may Union Bank ako kasi dun yung salary ko. Pero hindi naman, yun nga hindi ko rin So, aantabayanan ko na lang talaga. Kailangan ko silang, kinakabahan tuloy ako. Paano kaya to? Kinakabahan ako. Paunahan na lang kami, no? Parang ganun, paunahan na lang kami. Buong sahod mo to. Yung sa Union Bank. So, anyway, help me God. So, ayun. At, eto. So, nag-post ako sa Facebook. Very, very shallow lang din yung pagkwento ko. At meron na rin na biktima na isa nasa Imus. Unfortunately, walang masyadong hindi sila inassist ng SPD Imus. Scratch pad nga lang daw Bank of statement lang, tapos bank dispute. Tapos papapirmahan sa bangko. Ang galing. Ganyan natin i-assist yung mga, no? Or dahil commoner lang, di naman sikat at hindi pa nagba-viral.
bank statement lang daw tsaka bank dispute. Bank statement, nire-request naman yan sa banko, and then yung bank dispute. So, gagawa ng letter si account holder and then papapirmahan sa banko, which is something na in a way sana ginawa ng BDO sa akin pero hindi. So, ayun. So, may isa na. Hindi natin alam kung sino pa. Okay. So, ayun. Ito lang kasi, basta gagawin ko pa rin yung proseso sa end ko as a victim, as a complainant. Kung gagawin nila yung part nila, the BSP, yung mga bangkong involved, the cybercrime law, nasa sa kanila na yon. Kasi we're just small people. And at least, kung makwento ko to sa mga anak ko, na oo, nasimot yung savings natin, naloko ko, pero ginawa ko yung part ko. Nilaban ko naman kung ano yung kaya ko. Kasi may mga tao na nilagay dyan para gawin din yung part nila. Kung di nila gagawin yung part nila, it's up to them. Okay, so gagawin ko lang kung ano yung abot ng makakaya ko bilang common na tao. Normal, isang kayagisang tao, kung di tayo magtatrabaho, wala tayong kakainin, wala tayong may ipon, wala tayong mapoprovide sa family natin. Mabawi yung pera, salamat, hindi mabawi. Ginawa ko yung part ko. No? At sana gawin din ng mga ahensya na yan, na nilagay sila, nagbuo-buo pa ng cybercrime department kung wala rin mangyayari. I still hope clinging na may justice system pa rin kahit matagal. No? So, maliit lang naman din yung nakuha sa akin, pero hard-earned money din ng mga bata natin as parents. What more pa sa iba? And kaya nga mas na ako dahil may isa pa, and mas malaki yung nakuha sa kanya. And wala masyadong assistance na ginawa. Hindi kasi natin pwede na, alam mo na wala yan. Yung iba nga, hindi nakuha, bla 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 bla. Yung pulis na nakausap ko, land bank naman sa kanya, nabawi naman niya. Naibigay naman. Patunayan lang na hindi talaga ikaw yung gumawa nun. It was out of dupe. Panluloko, pang-i-scam. 'Di ba? So, anong malay natin? Basta ginawa natin yung part natin. No? And para sa mga nagsasabi na dapat ganito, ganyan, wag mo kasing ganyan, ganyan, I sincerely hope na wag mangyari sa inyo in any way, in any form, yung panluloko na nangyari sa amin, sa iba pa, in any way. And I'm not talking about just online scam, any kind of abuse, pag-take ng disadvantage. Easy for you to say kasi wala kayo sa sitwasyon. And I sincerely hope na wag na kayong dumaan dun, na wag nyo nandanasin yung trauma, na wag na kayong emotionally, psychologically, no? Wag na in any way. I hope na wag nyo ring maranasan. Para ganun lang kadali sa inyo magsabi na ganito, ganyan, 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 dapat kasi ganyan, ganyan. Wag pong mangyari sa inyo. Hindi ko po gustuhin. And isa na rin kaya ginagawa ko to, kami na lang, ako na lang, wag na po kayo. Kayo na po yung maging matalino. Kayo na po yung maging matalino, na sundin nyo yung instinct nyo. Kayo na po. Na wag po kayong magaya sa akin na nandun yung instinct pero dinismiss due to comfort na binibigay, national ID, yung current events na ginagamit, and the urgency. Ayan, yung mga factors na inaano ng mga scammer, no? So, yun. Maging mas matalino na lang po kayo sa amin na mga nabiktima. And para sa mga nabiktima naman, gawin lang natin sa part natin, gawin lang natin yung magagawa natin sa end natin. Now, in-escalate na natin sa mga tamang department, may proseso din yan sila, mabagal mabilis, hindi natin alam. Basta at least makakatulog tayo, hindi tayo magsasabi ng what if? What if mabalik? What if may good news? What if magaganda or yung mga tao na tinalaga ng pagkakataon, tinalaga ng, alam mo yun, na malagay sila doon, nakikilos sila, gagawin din nila yung part nila. Total, panay promote naman din ng ganto, ganyan, di ba?
gawin din nila yung part. Ituloy na nila sa totoo kasi ito na may mga totoong tao na nabiktima. Maliliit lang kami, hindi rin kami artista, hindi influencer para mag-viral. Pero kahit maliliit tayo, kung marami, then mapapatunayan natin na existing talaga yung pangi-scam na meron. Aware naman ako na may mga tumatawag from the bank, no? And they are offering increased credit limit. And gusto ko lang din maging mabuti sa kapwa ko na sinasagot ko yung phone and then tina-turn down ko naman in a nice way. Kasi ang thinking ko is ginagawa lang din nila yung trabaho nila. So this time hindi siya ganun eh. Wala ngang bank na pinag-usapan eh. Walang bank na pinag-usapan. Convenience yung ino-offer. As someone na marami ng responsibility sa buhay, ayun yung kailangan ko. Convenience. And national ID, kailangan ko bilang Pilipino. So kaya dun tayo na-hook. No? At hindi rin pwedeng sabihin na wag ka basta-basta, kagaya ng sinabi ng agent dun sa BPI, no? Wag kasi kayo basta-basta sumasagot ng tawag. Isa rin po kasi akong sales agent at normal sa buhay ko na palaging may tumatawag mula sa mga unknown numbers at kailangan nating sagutin. Kasi baka buyer, baka kliyente. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Aside sa Monday to Friday ko na regular na trabaho, ang Saturday, Sunday ko rin ay may part-time as a sales agent. So, normal sa akin ang nakaka-receive ng mga unknown numbers. Okay? So, ayun. So, na-compromise na nga yung phone ko. So, ayun lang naman. So, isi-share ko dito sa inyo. Pwede ba yun? Sige. So, yun lang. Siguro bago magtapos is pupunta na kami sa The Fort, sa SPD. And I hope yung assistance na gawin nila is hindi kagaya ng ginawa sa SPD Imus. At kami na lang yung mabiktima, wag na kayo. Kayo na yung maging matalino. Matuto na lang din kayo sa masamang karanasan ng iba. At para sa mga na-scam is, gawin lang din natin yung part natin. Kung ibalik, ginawa natin yung part natin. Kung ibalik, salamat. Kung hindi ibalik, ginawa natin yung part natin bilang common na tao. No? So, kung marami tayo, then mapuprove na existing na to. No? At hihintayin na artista pa, yung ma-scam din, and then mag-viral. Tsaka papansinin, no? Wag naman sanang ganun. And, ang ginagawa ko ngayon, no? Kasi naman, medyo emotional pa talaga, no? Tapos malaman mo, may mga kasama ka rin. So, at the end of the day, iniisip ko, minsan, kapag ganun kasi na may mga pangit na nangyayari, ako as a person, para mas matanggap ko yung sitwasyon, para mas ma-justify ko yung masamang ginawa nila sa akin, hinahanapan ko ng mabuting kwento na baka kasi ayun lang yung alam nilang paraan para mabuhay. Yung mga scam ng kapwa. Baka kasi minsan na rin silang na-scam, kaya ayun yung mas pinili nilang gawin, ang manlamang din ng kapwa sa halip na lumaban ng patas. Baka kasi yung perang pinaghirapan ng mga anak ko ay gagawin nilang pang-donate sa mga charitable institution, non-profitable organization. Baka kasi may kamag-anak sila na may sakit, cancer, at yun lang yung way nila para mapagamot. Baka kasi may pamilya sila, estudyanteng pinapaaral, at yung perang kinukuha nila na pinaghirapan ng ibang tao doon nila ilalagay. Baka kasi may tinutulungan din sila na sa paningin nila is mas deserve na tulungan. Kaya manlalamang sila ng kapwa nila para doon ilagay. So, baka kasi yung perang inipon ng mga anak ko, pinaghirapan ko, ay gagamitin nila sa mabuti at makakatulong or bubuhay din, magkaka-extend ng isang naghihingalong kamag-anak or kakilala
or loved ones nila. So, ironic, no? Ganun ko na lang siya gustong tignan. At kung yung pera na kinukuha nila sa akin, na kinuha nila sa akin, is gagamitin sa mabuti, pero sa maling paraan kinuha. Sa ganun ko na lang siya iniisip, no? Ayoko nang mas mali, ganito nila. Mas masakit eh. So, bago pa kasi, no? Kaya hindi pa ako, medyo, ano pa ako. Pero, ayun. So, baka, i-update ko rin kayo. Pasensya na kayo kung naaksaya ko yung oras nyo sa pakikinig, no? Pero sana, ayun, kami na lang at kayo na yung maging matalino sa susunod. And, ayun, gawin din, sa mga nabiktima, gawin natin yung kaya natin gawin. So, yun lang. And nagpe-pray ako na may mangyaring maganda after all of this. At isi-share ko sa inyo yung siguro kayo na lang, hindi na rin ako hindi ko pakikinggan. Kailangan kong i-share sa inyo yung 10 minutes and 39 seconds. Okay, na nangyari. Share a video ba? Video file. Eto. Hindi ako makikinig, kayo na lang ha. Okay na po ha. Yung sa password security, pwedeng 4 na number lang yan. Ilagay nyo na lang yung nyo na lang magsiset. Ikaw po bahala ha. Ay, 6 nakalagay. Wala ka pa po ba? Nasaan ka na ba? Presensya. Okay. 4 tapos number po. Dapat 6, 4 po yan. Oo Nasaan ka nga. na po banda, ma'am? Nasa... Wait lang. Wait lang, hindi ko kasi... Yung ini-input yung password ha. Hindi kita matutulungan. Wait lang. Hindi ko kasi ano yung ano eh. Ito na lang. Siguro ito na lang. Yung sa password security, number lang yan. Dalang ginagamit mo. Bahala ha. Ay, nakalagay. Teka. Hindi ko ano kasi. Paano ko ba malalaman? Share screen. Pati yung to share the audio. Screen tab instead. StreamYard is sharing. Paano ko makikita? Ayan. So, ayan, sige. So, ayan po. Okay. Nasa. Wait lang.
Sorry na pa. Ngayon ko pinapanood. Sabi ko sa inyo, masakit pa to eh. Kaya ayoko munang panoorin. Pero itong nakikita nyo sa screen na yan, yung pag ganyan-ganyan, hindi ko yan nakikita. Nung time na nagsasalita ako na yan, na nag-i-stall na siya, hindi ko to nakikita. Hindi ko yan nakikita. Pati Union Bank, nandyan na. Hindi mo na ako tatanggap ng sahod. Hindi ko nakikita yon. Yung Maya, naka-tick off, inaano-ano, tapos yung payment na may batteries, hindi ko yung nakikita. Ngayon ko lang to nakita habang yung Ego nag-uusap. Nanginginig ako. Hindi ko yung nakikita. Ngayon ko lang nakita na yung mga pagganyan-ganyan ng Maya, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. So, lahat na ng bangko, tinik-tick off niya. No? Yun. Sige. I-off ko na muna. Sige. Patatapusin ko muna to para sa inyo and then tatanggalin ko na rin lahat, ha? Sige. Ano na lang, 1 minute and 25 seconds. Ayun na. So, yun na naputol na, no? Okay. So, ayun. Yung nakita nyo na pag tick off nung Maya, nung hindi ko yung nakikita. Kasi ayun na yung ginagawa nila behind the scene, no? And also, ayan. So, medyo okay na ako. Pinanood ko na rin kasama kayo yung 10 and 39 minutes. May notification din doon na payment compromise, no? Na kung binasa ko, pero hindi ko binasa kasi right away sinabi niya, ma'am, i-ano mo na yan. Alam mo lang, ganyan-ganyan. No? So, ganun siya. So, hindi pala ako sa sahod. Hindi pala ako sa sahod this week. Ipapa-hold ko yung yung sahod ko. At magpo-provide na lang ako ng bagong account talaga. Kasi, ayun nga. Ayan yun. Yung nakausap ko naman na isa pang victim sa Silang Cavite, GCash at saka Union Bank. And then, tinransfer din sa CIMB. Tumawag siya sa CIMB. Ang sabi sa kanya, hindi daw sila basta-basta nag-freeze ng account. So, CIMB, ano na? Nung ako yung kausap ng customer service, sinabi, i-provide ko lang yung pangalan, i-freeze nila. Ito, March 1 to na biktima ha, na ano siya. Ako kasi nitong March 6, siya March 1. Okay? So, ang sabi sa kanya is, hindi daw sila basta-basta nag-freeze. Okay? Ng account. Sabi ng CIMB Customer Service. So, ano na? So, ganyan. So, hindi tayo aligned sa mga sinasabi natin. CIMB is affiliated with GCash. O kaya, na-open din nila yung GCash niya at nakuha yung pera sa kanya. Okay? So, ayun lang. Ayun lang. Awareness lang. Mag-ingat tayo. Balitaan ko na lang kayo.
pasensya na kayo, naubos ko yung oras nyo sa pakikinig sa akin dito. So, yun, maging matalino na lang kayo kumpara sa amin ng mga nabiktima at mag-ingat. And siguro, wish ko na lang, tulungan nyo rin kami magdasal na mabawi yung mga perang pinaghirapan ng pamilya namin, pinaghirapan namin. At nawag na sa inyo mangyari in any form. Yung mga hindi man nangyayaring maganda sa kapwa natin. Maraming salamat po.